At ngayon naman po, para po alamin naman po natin ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Ma'am Amor at mga kasama po natin dyan sa Channel 4. Mr. Mendoza, ano na po ba ang lagay nitong low pressure area na patuloy po nating binabantayan ngayon? Nasaan na po ba ang lokasyon nito? Meron pa po ba ang chance na ito ay mabuo sa pag-iisang ganap na bagyo? At syempre po, paano po ba yung tatahakin nitong track sa mga susunod na oras? Tulad po ng ating nakikita dito sa satellite imageries, ito po sa kanan ng Visayas, yun po tinatawag nating low pressure area. Kanina pong mga bandang alas 2 o alas 3 ng umaga, pumasok na po itong LPA na ito sa Philippine Area of Responsibility. At kanina nga pong ika-4 ng umaga, ang low pressure area pong ito ay namataan po sa pamagitan ng satellite surface data sa layo po na 830 kilometers sa silangan po ng Visayas. Ang kanya pong coordinates, 12.5 degrees north, 134.0 degrees east. Ito nga po, sang-ayon sa aming computation, ay kumikilos po ng pahilagang kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. At ito nga po ay malaki ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo sa susunod pong 24 to 36 hours kasi nga po doon po sa karagatan, kukuha po siya ng lakas, kukuha po siya ng energy, kukuha po siya ng power at there is plenty of moisture sa karagatan para nga po ma-develop bilang isang ganap na bagyo ito pong LPA na ito. Nako, mukhang mabubuo na naman po itong panibagong bagyo. At ito nga po mga kabayan, ipapangalanan po natin na bagyong Odette. So, antabayanan po natin kung mabubuo na po itong bagyong Odette na ito sa mga susunod na oras. Siyempre po, tutok lang po sa mga ulat panahon dahil maaari pong magkaroon ng maraming pagbabago sa mga susunod na oras. At eto po, no, reminder lang po, nakapasok na po ng ating PAR itong low pressure air na ito. Kaya dapat po iba yung paghahanda rin po ang ating gawin. At siyempre po, sa mga ulat panahon, lagi po tayong manood ng mga balita. At eto naman po, Mr. Mendoza, ano naman pong inaasahan nating lagay ng panahon sa araw na ito ng Miyerkules? Magiging maulan pa rin po ba sa Visayas and sa Mindanao? Actually, yung pong ating intertropical convergence zone ang naka-apekto po sa Luzon at Visayas. Ito nga po ay nag-o-oscillate north to south and south to north. At ang ating pong weather forecast ay nagsasaad na ang Metro Manila, ang Calabarzon, ang Mimaropa, ang Central Luzon, ang Kabisayaan at ang Caraga Region, kasama po ang Bicol Region, ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas ay magkakaroon po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. So ayan po mga kabayan, alam na po natin kung saan-saang mga lugar po makakaranas sa mga pag-ulan. Kaya dapat po, lagi po tayong magdala ng payong para maging handa tayo sa lahat ng oras. Sa parehong petsa po, Mr. Mendoza, ano inaalala rin po natin ngayon? Ang pagpasok ng isang bagyo at yan nga po ay pinangalanan natin na Bagyong Karen. Yan po ay September 11, 2012. So ngayon po, pwede ba nating sariwain yung mga impormasyon na naitala po ng Pag-asa? Pwede po ba nating idetalye sa ating mga kababayan yung mga impormasyon na nakalap ng Pag-asa tungkol po dito sa pag-iral ni Bagyong Karen noong nakaraang taon? Kailan po ba ito pumasok at lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Tulad po ng binanggit ni Ma'am Amor, yung pong bagyong si Karen ay nabuo doon po sa silangang bahagi ng Mindanao. And then, nung siya po ay mabuo, ito po ay lumakas bilang isang ganap na tropical depression. Noon din pong araw na yaon, ang lakas po ng hangin noon ay 55 kilometers per hour. Ito po ay nasa silangan po ng Southern Visayas. And then ito po ay kumilos ng pahilagang kanluran. And then habang ito po ay kumikilos ng pahilagang kanluran, ito po ay lumalakas bilang tropical storm. Ang lakas po niya ay 65 kilometers per hour, malapit sa gitna, pagbugso po ng hangin na umabot po sa 80 kilometers per hour. Nang ito po ay nasa silangan na po ng Kabisayaan, ito po ay lumakas pa rin, naging 85 kilometers per hour hanggang 100 kilometers per hour. Nang ito po ay nasa silangan na po ng Luzon, lumakas na po ito bilang isang
severe tropical storm. Ang lakas po ng hangin ay 90 to 110 o 115 kilometers per hour. Nang ito po ay nasa silangan na po ng Northern Luzon, ito po ay naging isang ganap ng bagyo o typhoon. Ang kanya pong lakas, 120 kilometers per hour hanggang 150 kilometers per hour. And then, nung ito po ay nasa silangan ng Batanes Group of Island, lumakas pa po ito. Typhoon po ito na 185 kilometers per hour hanggang 220 kilometers per hour. And then, ito nga po ay nagpatuloy na lumabas sa Philippine Area of Responsibility noong pong September 15. Lalo pa po itong lumakas at lumakas. And then, ito nga po ay nagpatuloy sa Okinawa o sa Southern Islands of Japan last September 16. For your information, ang bagyo pong ito ay medyo nagpalakas, nagpaibayo ng atin pong hanging habagat noong panahon pong last year. At dahil nga po dito, ang mga lugar po sa western part ng Luzon, western part ng Visayas ay nakaranas po ng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po sa kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. Ang mga lugar pong nabanggit ay nakaranas po ng mauulang panahon sapagkat siya po'y hinatak ng hinatak at pinag-ibayo ng ating ng bagyong si Karen, ito pong ating hanging habagat. At ang masasabi ko pa po, ang bagyong si Karen, sang-ayon po at ang kanya pong international name ay Sanba. Sang-ayon po sa mga meteorologists, sang-ayon po sa mga meteorological centers, ito raw po ang pinakamalakas na bagyo na naganap noong last year 2012. So yan po, mapapansin naman po natin mga kababayan na kahit po hindi po nag-landfall dito po sa ating kalupaan dito sa ating bansang Pilipinas, ay nagkaroon naman po ito ng epekto dito po sa hanging habagat kung saan po pinag-ibayo nga po nitong si Bagyong Karen. And maraming salamat po Mr. Mendoza sa imlahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon.